This Christmas, sabi nga, di na tayo magkikita-kita ngayong Pasko. But we wish you a Merry Christmas with your family, with your loved ones. And may your holiday, may your celebration this year be as meaningful. Big sabihin, makahulugan. 'Di ba? Na hindi lang siya basta dumaan. Kasi naalala ko nga dati, pagka Pasko, pag nung mga bata pa, no, excited ka. Kasi di ba maingay, makulay. Totoo yun, September pa lang naririnig mo na si Jose Marichan. wala pang December pero naririnig mo na yung simoy, yung sense ng Pasko, no? But as we grow older, we get busy. We get distracted and we get preoccupied with so many things and demands ng life. Minsan nawawala yung essence ng selebrasyon. So that's my prayer for all of us na maging meaningful ang celebration natin this year and every day as we remember the very best gift that we can ever receive. Bakit nga ba may Christmas, 'di ba? Bakit merong pagdiriwang o pag-alala? Yun po kasi yun eh. We don't know the exact birth of Jesus, but yung pag-alala, 'di ba? Na may nanganak sa sabsaban at may ipinanganak na sanggol na siyang pinangako para sa sanlibutan. Yun po yung essence, yun po yung kahulugan ng ating inaalala. Hindi man yung exact date, kasi wala pang PSA, NSO sa sabsaban noon. So wala pa yung mga records. So di natin alam kung December 25 pa talaga. Pero yung essence, the reason why we are celebrating Christmas, from that word itself, the word there is Christ. 'Di ba? The word there is Christ, and may reason bakit pinangalan yun doon. So that's something that I want us all to receive this morning. Kaya kahit aalog-alog tayo dito, wag yung sayangin yung time nyo na naparito kayo. And I hope that you will be blessed as you receive the gift of Christmas. And that's what we're gonna talk about this morning. So let's pray and let's come before the Lord in prayer. Father God, we thank you for today. Salamat, O Diyos, dahil tunay kang mabuti sa aming lahat, na kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa kabutihan at sa grasya mo, Panginoon, ibinuhos mo ang pagpapala at pag-ibig mong wagas para sa aming lahat. Ngayon, Panginoon, ang handog namin sa mga oras na ito ay ang aming sarili, ang aming oras, ang aming atensyon at ang aming mga bukas na puso upang matanggap anumang magandang regalo ang inihandog mo at ibinigay mo na, Panginoon, para sa aming lahat. Nawa, Lord, lahat ng pusong bukas at bawat sariling surrender sa iyo ngayon, Panginoon, ay matanggap anuman ang kaloob mo para sa kanila sa umagang ito. At nawa ang regalo na ito ay maibahagi din nila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kaibigan, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for your presence. And I know it's you who will fill this place with your glory and power and presence. We come to you, Lord, in humility. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So the gift of Christmas. Tignan mo yung katabi mo. May regalo ka na ba sa kanya this Christmas? Okay, baka tinandaan yung mukha ng katabi, no? Pero sabi nga, the best gift that we can give this Christmas is the reason why we remember and celebrate Christmas in the first place. So good morning po sa mga bagong dating. Wow, parang kala mo concert, no? Yan. Pero Merry Christmas po. So ito pong ating tinatalakay, the gift of Christmas. At ang ating salita ay mula sa libro ni Propeta Isaiah. Sabi sa Isaiah chapter 9, verse 6, basahin natin itong ating passage this morning. Can everyone see it? Kasi waywalay tayo, no? Parang dami natin. So, let's pray. Let's read together. 1, 2, 3, read. For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sabi, para sa atin may ipinanganak na bata, na sanggol.
para sa atin ibinigay ang isang anak. So ibig sabihin, may nagbigay ng regalo. Alam niyo po nung nakaraang linggo, hindi ko alam kung tamad ako o minsan nakakaligtaan ko. Pag may nagbibigay ng regalo kasi hindi ko nabubuksan agad. Minsan nabubuksan ko na siya pag nakalipas na yung 3 linggo o kaya minsan next month na, ay may nagregalo pala. 'Di ba? Alam mo may nagregalo, nag-thank you ka, pero minsan hindi mo nabubuksan agad. May makakasama ba akong ganun dito? Yung hindi mo agad nakikita kung ano yung laman ng regalo. Tapos minsan nakakaligtaan mo ng buksan hanggang sa, hala, Pasko na ulit, may nagregalo pa sa akin ito last year. Di ba? Ako po guilty sa ganun. Minsan, pagka sobrang daming gamit, hindi mo na maalala lahat. Though thankful ka, minsan yung regalo na overlook. Pag sinabing na-overlook, nakakaligtaan mo. 'Di ba? Nalalampasan mo na meron palang nagregalo sa'yo. And most of the times, hindi natin alam na meron palang magandang regalo na nakabalot, hindi mo lang alam. Kasi po ako, naghahanap ako ng bagong journal. Dahil po kasi nagbibigay sa akin ng notebook. Yan, yung mga sponsors ko po sa GSIS, kasi yun po yung mga sulatan ko ngayon OMF yan. Pero may mga nagre-regalo, mga youth, mga nang sulatan. So, naghahanap ako ng isang listahan ko for something. Sabi ko, bibili ako ng notebook. Tapos naalala ko, may mga nagregalo pala. So, pagbukas ko may bagong notebook, sabi ko, ayan, nakatipid ako. Alam na talagang kailangan ko ng listahan. Wala naman pong utang, huwag kayong mag-alala. Wala po doon pangalan nyo. Pero sabi ko, may sulatan akong bago. And sometimes, hindi natin alam, may mga kailangan tayong gamit na naibigay na sa atin, pero dahil di natin pinapansin, o hinalalampasan natin ng tingin, nawawala yung purpose ng regalo. At ang tendency, naghahanap tayo sa iba, di ba? We pay, we spend, may nagregalo na pala sa iyo Minsan, ayaw lang natin yung regalo. Di ba? Binigyan ka ng, gusto mo ng sapatos, Nike. Ang dumating sa'yo, nyek. Alam niyo yun? Yung uso ngayon Yun, wala ng Nike. Nyek na And nyek mo. Dok lang. Diba? Nyek. Gawin gano'n. Ay, ayoko nito. Pangit naman sapatos. Pero wala ka naman pambiling Nike. Diba? Chuchusi ka pa. Kailangan mo na ng sapatos Christmas party. O di nyek. Just use it. Diba? Hindi just do it Just use it. Kasi wala kang choice. Wala kang pambili ng Jordans, sapatos. Diba? May nagregalo na sa'yo. Alam kailangan. So, anong gagawin mo? Gagamitin mo o hindi? Minsan naghahangad tayo ng higit pa na hindi natin na-appreciate, binigyan ka na regalo dahil alam na kailangan mo. So, why is the child born and why is the son given to us? Di naman natin hiningi, Mary, manganak ka. Diba? Kahit wala ka pang asawa, magbuntis ka. Hindi mo naman hiningi. Diba? Hindi ka nagsabi, Jesus, pumarito ka kasi kailangan ko ng tagapagligtas. Hindi. Sabi, para sa atin, may pinanganak at para sa atin, may binigay. And all of us, we don't deserve this child who was born in Bethlehem. For us, we do not deserve the son who was given to us because the son was crucified for us. Diba? So itong regalo na to na minsan, hindi natin pinapansin. Diba? Kahit ini-invite ka na sa church, kahit sinesharan ka na ng salita ng Diyos, hindi mo pinapansin, nilalaktawan mo, nilalampasan mo, kasi ayaw mong marinig si Jesus. Hindi. Pero ang sabi, siya ang regalo ng Pasko. Siya ang ibinigay sa atin lahat na sanlibutan. Sabi, bakit nga ba napaka-importante ng regalo na to? Kasi dahil po dito sa Isaiah 9 verse 6, ito po ay isang propesiya ng propeta Isaiah ng isang paparating na nilalang na siyang magiging tagapagligtas, magiging hari ng mga hari. At siya ang uupo at maghahatol sa lahat. Siya ang magiging in charge sa buong kaharian at siya ang magliligtas
sa sanlibutan. Yan po yung propesiya, yung pangako para sa tao. So yan po yung regalong inihanda na ng Diyos para sa ating lahat. Ang gagawin na lang natin ay bubuksan ito, tatanggapin at bubuksan. At nang magamit natin ito sa ating mga pangangailangan. Pero sabi ko nga, madalas sa atin, ayaw natin kay Jesus. Minsan hindi natin naaalala si Jesus. Madalas pa, si Jesus yung nawawala sa buhay natin. And that's the saddest thing. Kasi maaaring itong regalo na to, ibinigay na sa atin, pero hindi natin napapakinabangan, hindi natin nararanasan ng buong buo o nagagamit ng buong buo sa buhay natin dahil hindi natin to pinapansin. So today, pansinin natin. The child that was born in Bethlehem, the son who was given to us, and his name is Jesus. So as we unpack or unwrap the gift, mag-unboxing tayo ng regalo, ano yung sinasabi ni Isaiah na magiging silbi o kabuluhan ng regalo na ito na ibinigay sa ating lahat? And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. In this one big gift that God has given to us, it contains so many blessings. Do you want to be blessed? Then receive Jesus in your life. Have Jesus in your life. So as we unbox it, the first one, ano yung kaparting pagpapala ng regalo na ito? Sabi, Jesus, our wonderful counselor. Jesus, our wonderful counselor. Ito po yung wisdom o karunungan ng Diyos na ibinigay sa atin. So binigay si Jesus sa atin sa sanlibutan at kaakibat ni Jesus ay ang karunungan na higit sa nalalaman ng tao. Kaya nga po, wonderful eh. Alam niyo po ba ang salitang wonderful sa Biblia? Ikinakabit lamang ang salitang wonderful sa gawa ng Diyos. Ibig sabihin, kamangha-mangha, kabilib-bilib, na parang walang sino man ang makakagawa. Medyo inuubo na po, Ayan. Ayan, palitan ko lang. Nauna pang nag-New Year yung mic ko. Wala pang Christmas. So, yung wonderful po, hindi lang yan basta maganda. Tingnan mo nga yung katabi mo kung wonderful. Wonderful Tonight by Robin Padilla. Diba? Sabi, wonderful po, yan po ay salita na ginagamit sa Biblia para i-describe o ilarawan ang gawa ng Diyos. Kaya nga po nung time na yan, makikita po natin yung kabilib-bilib na katangian ni Jesus nung bata pa lang siya. Basahin natin sa Luke 2:46-47. Bakit kamangha-mangha? Kasi sabi, nung bata pa lang si Jesus, 10 years old, nawala siya. Nawala siya sa bayan. At ang sabi ng magulang niya, si Mary at si Joseph, asan na tong batang to? May mga magulang bang ganun? Nag-grocery kayo, tas nawala ni anak mo. So ganun, nasan si Jesus? Nasan si Jesus? Ay, Jesus, dyan po nang galing yung Jesus, Mariosep, joke. Hindi, joke lang. Hindi po, hindi. Nag-aalala sila, sabi, after 3 days, pagkatapos ng 3 araw, tsaka lang nila nakita ang batang Jesus. Hindi po palaboy si Jesus, pero saan nila natagpuan si Jesus? Sabi, nasa templo, nakaupo, kasama ng mga guro. And at that time, yung mga guro doon talagang scholar ng bayan. Parang nasa UP Sunken Garden sila, no? Scholar ng bayan eh. UP Sunken Garden, doon sila nagtatambay. At si Jesus, yung batang Jesus, nakikinig sa kanila, nagtatanong, di ba? Curious siya. Pero ang sabi, lahat ng nakarinig kay Jesus ay namangha. The same word as wonder. Na believe sa kanyang pangunawa at mga sagot. Ibig sabihin, kapatid, bakit kabilib-bilib ang Jesus?
Dahil sa batang edad niya, nalalaman na niya ang lahat patungkol sa Diyos. So why is this gift given to us? Bakit mahalaga tong regalo sa atin na ito? Kasi kapatid, ang karunungan ng tao, limitado. Ang alam lang natin minsan, hindi pa sasapat sa tama. At ang karunungan natin minsan, napupunta pa tayo sa kapahamakan. Yung alam nating gawin, na paraan, minsan semplang eh. Minsan palyado, di ba? Ay kulang, bitin. Kaya minsan na natin, sino pa kaya makakatulong sa akin? Kasi hindi ko alam lahat eh. Kapatid, yaan po ang kahinaan ng tao. Kahit anong katayuan natin, limitado ang ating nalalaman, limitado ang ating pangunawa. Kaya nga kailangan natin si Jesus, dahil si Jesus ang ibinigay sa atin to counsel us. It's not just to give us advice. Kasi di ba pag nagbigay ka ng advice, bahala ka na kung kukunin mo o hindi. Pero pag sinabing counsel, He gives direction to your life. And when God gives direction to your life, He gives you direction to life and to truth. Para hindi ka napapahamak. Hindi ka naiimpluwensyahan, hindi ka nagkakasala. Kaya kung sa sarili lang tayong kakayahan at karunungan nagre-rely, nakadepende, hindi tayo tumatawag kay Jesus, Lord, tulungan mo naman ako, anong next step ko? Lord, saan po ba ang liwanag dito? Hindi ko makita anong solusyon. Lord, asa ng tulong, asa ng tama, asa ng totoo. Kung hindi tayo nagtatanong ng counseling, hindi tayo nagpapa-counsel kay Jesus, kapatid, sayang yung regalo. Because Jesus was given to us. Because Jesus doesn't want anything to perish. Pag sinabing perish, mamatay. At sa Biblia po ang kamatayan ay kabayaran sa kasalanan. Doon nga tayo tinubos eh. Na walang sino man sa atin ang mawala, ang masira, ang mawasak. That's why we come to Jesus who was given to us so that we can ask counsel from Him. Ibig sabihin, wisdom. Kapatid, sabi nga sa John 6:68, kahit si Simon Peter, di ba, si Pedro, ang disipulo niya, sinabi niya sa kanya, Lord, kanino kami pupunta? Kanino kami lalapit, Lord? Dahil ang nasa sayo ay salita ng eternal life, habang buhay. Ibig sabihin, lahat ng meron ng Diyos, lahat ng salita, lahat ng pamungkahi? Hindi suggestion, pero yung lahat ng kanyang reason or principle na tinuturo sa atin, kapatid, it leads us to eternal life. Hindi lang sa buhay ngayon ka magiging okay, but it leads you to where He is. Into His kingdom, into His eternity. Kaya nga, Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is the life, and no one comes to the Father, no one comes to the kingdom except through Jesus. Kaya every time we need advice or wise counsel, don't go to your barkada muna. Pray. If you're confused, if everything is dark in your life, kung may area ng buhay nyo na magulo, hindi nyo alam anong gagawin, pray about it. Come to Jesus. Lord, sabi nga, kanino ko lalapit? Saan ako pupunta? Kasi hawak mo ang sagot sa buhay na walang hanggan. So come to Jesus. Sabi nga, His name, He will be called Wonderful Counselor. At mamamangha ka. Alam niyo po, ako namamangha pa rin ako na dito ko dinala ng Panginoon. Kasi hindi ko naisip to o naplano sa sarili ko na, sa 2025, nasa CLC Manila ako nagpipreach. Hindi ko po plinano yun. But when you ask, Lord, what shall I do with my life? Lord, what's my next step? Do I continue working sa corporate? Overtime? Walang pahinga? Nagkakasakit na kahit maraming kita? Hindi po nagbibigay ng satisfaction. Lord, what am I gonna do with my life? And Jesus will answer, give direction to your life. He will give you vision para makita mo yung plano ng Panginoon sa'yo.
And most of the time, the plans of God are not the plans that we have for our life. Kaya mamamangha ka, shucks, ibang-iba talaga yung ng Panginoon. And when you are in the center of the will of God, that's something that I want to assure you. If you are in the dead center of the will of God, you will lack nothing. I've tasted and seen personally the goodness of God. Not because I can, but because He can. He is our wonderful Counselor. Kapatid, God gave us Jesus because we need divine direction, not just advice to make us feel good. Because on our own, madali tayong madali ng confusion, madali tayong madali ng kasalanan, madali tayong madali ng deception o panlilinlang. God gave us Jesus so we would never have to navigate life alone or rely on our limited understanding. Ibinigay si Jesus sa atin para hindi mo na i-figure out lahat ng bagay, solusyonan lahat ng bagay, isipin lahat, ilimitado nga lang eh. Paano ba kasi? Nagawa ko na lahat, paano ba Lord? Diba? Darating talaga tayo sa puntong yun, paano ba? Saan ba? Ano ba, Lord? Kasi limitado lang talaga tayo. So before you get to that point, ask God to put you in the right direction. Kasi kung nandun ka sa tamang landasin ng Panginoon, hindi ka mawawala. Hindi ka madadapa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Jesus is our wonderful Counselor. In every decision, mga kapatid, submit your decisions to the Word of Christ. Kung ano ang prinsipyo ng Panginoon, kung ano ang katwiran ng Panginoon, submit nyo lahat ng desisyon. Lord, tama ba to? Lord, kaaya-aya ba to sa'yo? Kadaki-dakila ka ba dito, Lord, pag ginawa ko? Kasi yan yung kinakanta natin eh. You are worthy of it all. Karapat-dapat ka sa lahat-lahat, Panginoon. So, sa aspeto ba ng financial ko, Lord, karapat-dapat ka sa desisyon na to? Lord, sa relationship ko ba, pag ito ang desisyon ko, kapuri-puri ba to sa'yo, Panginoon? Yun po ang mga tanong. Sa gawain ko po bang ito, Lord, nagagalak ka ba, Panginoon? So submit it all to God. And when God gives you the reason and the counsel, walk in the counsel of the wise. Dahil doon, protektado ka. Amen? Pangalawa, kapatid, Jesus is our mighty God. Mighty, hindi po mighty band. Mighty God. Pag sinabi pong mighty God, kahit si Jesus ay ipinanganak bilang tao, siya po ay perpektong Diyos. Hindi po nawala ang pagiging Diyos niya, pagiging dakila at banal niya, kahit ipinanganak siyang tao sa sabsaban. Ibig sabihin, Jesus is 100% man, He is still 100% God. So ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nalimitahan nung pinanganak siya sa sabsaban. Dahil walang kahinaan ng, di ba? Walang kamalian, walang kapalpakan ang ating Panginoon. Sabi nga, Him who has no sin was given for us for our righteousness. Ibig sabihin, kaya siya ang ibinigay sa krus kasi siya ang perpekto na alay na walang bangis na bangis. Bahid ng dungis. Ayun, bangis talaga. Ginortcut. Bahid ng dungis, walang dumi, walang kasalanan. So imaginein mo yun. Ang siyang walang kasalanan, naging kasalanan para sa'yo. Diba? Siya ang kumuha ng kasalanan ng sanlibutan. Dala-dala niya sa kanya ang kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng ninuno natin, kasalanan ng kaaway mo. Lahat dala-dala niya. Napakabuti ng Diyos. Buti na lang ibinigay si Kristo Jesus.
Kasi kung hindi, hindi ko kaya. I'm not mighty. I don't have power to save myself. I don't have power to bring myself to eternity. Wala. Kasi nga ako nga, may katapusan yung buhay ko eh. Diba? Di ko nga kayang buhayin yung sarili ko kapag ka namatay ako ng 90 years old. Wow, 90 years old. Yes, Lord, 90 years old. Diba? Hindi ko kayang buhayin. But Jesus did. After 3 days from the grave, He resurrected. He was raised to life again. Sino makakagawa nun? Kaya yan ang katangi-tangi, kabilib-bilib na meron ng ating Diyos na sinasamba. Kasi kung titignan mo ang ibang relihiyon, yung mga propeta, yung mga Diyos-Diyosan na sinusunod nila, nabalita bang nag-resurrect sila? Nasaan ang power nila? Nothing. Their power was left in the grave because they were not resurrected back to life. But my Jesus did. Paano ko nalaman? You read the Bible. Maraming witnesses doon na nakakita, nakatagpo muli ng isang buhay na Panginoong Jesus. So dyan ako nabibilib di ba? Parang kung yung ibang propeta ba, ibang Diyos-Diyosa ng ibang reliyon, nabuhay ba silang muli? Sinasamba nila? So limited ang power na yun. So dito ako mag-worship to the one who is mighty. Ibig sabihin, makapangyarihan sa lahat, na kaya tayong patawarin sa kasalanan natin, kaya tayong hugasan sa mga kamalian natin, kaya tayong baguhin, kapatid. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi natin mababago ang buhay natin. We need the power of God. Kapag may kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, it helps you, it gives you strength to walk in the life that God has called you. Lord, natitempt pa din ako. Sino bang hindi natitempt na dito? Sana all. Kung di na kayo natutokso, sana all. Kanina nga lang natutokso akong businahan yung isang motor na gumigit-git sa akin sa kalsada. Sabi ko, magpipreach pa naman ako. Wag mong pitasin ang aking pasensya. Kasi di ba, ang pangit naman magpipreach ka ng the love of the Lord, pero, di ba, gusto kong magsabi ng masasamang words kanina. Iba talaga yung mga nakamotor. Sorry kung may mga riders dito. Pero grabe, buwis-buhay sila eh. Pati yung buhay ko, ibubuwis nila. Ibubuwis nila, damay-damay. Diba? So parang in my own, hindi ko kaya. But when you think about Jesus, how the Lord became patient with me, siguro si Lord, gusto na rin niya akong batukan, pero nagpasensya siya kasi katigasan ng ulo ko. Kailangan ko ng pag-ibig niya. And when you think about Jesus, it gives you power to do the same thing. At dahil din, nasa iyo ang Santong Espiritu. Ang kapangyarihan na kay Kristo ay available at nasa sa mga mananampalataya. Kung mananampalataya ka, you have the power. The Holy Spirit in you. Kaya nga binigay na regalo di ba? Mighty God. Mighty God. You know, this gift was been given to us because sin, death, and Satan required a divine solution. And only a mighty God named Jesus Christ could save humanity. Wala nang ibang pwedeng ipako sa krus, kapatid, para magligtas sa sanlibutan. Tanungin mo yung katabi mo kung gusto niyang ipako sa krus at iligtas ang lahat ng makasalanan. Di ba walang may gustong, walang mag-volunteer. Kasi ako rin, Lord, kailangan ko rin ng forgiveness. Di ba? Only Jesus can. Only Jesus can. And God gave us Jesus because salvation demanded power beyond human ability. That's why it says in 1 Corinthians 15, 54, 57. Ito kapatid, yung pahayag, di ba? Sa paglaon ng panahon, sabi, then when our dying bodies, yung mga katawan natin na maaagnas, mamamatay, sabi, ay mag-glorify, ma-transform into the bodies that will never die. Ibig sabihin, pang eternity na yung magiging katawan natin, sabi, the scripture will be fulfilled.
Ibig sabihin, it's already been prophesied, death is swallowed up in victory. Ibig sabihin, walang kapangyarihan ng kamatayan sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi, death, where is your victory? Kamatayan, nasaan ang katagumpayan mo? Death, where is your sting? Pag sinabing sting, yung hapdi. Kamatayan, nasaan? Ang sakit mo, ang hapdi. Wala kang epekto sa akin. Kaya nga sa mga tao na nananampalataya kay Jesus, sa mga tao na ang buhay nila ay na kay Kristo, hindi sila takot mamatay. Kasi ang pagkawala ko dito sa mundo ay pag-ani ko ng kaharian ng Diyos. Mas maganda nga dun, kapatid eh. Mas okay ako dun. Doon wala nang mga inaanak na hahabol sa akin. Kasi lahat mag-worship na lang kay Lord. Ayan, wala. Diba? Di mo naalalahanin yung Pasko. Di mo naalalahanin yung mga utang mo. Diba? Wala eh. Napagtagumpayan na lahat. Nabayaran na ang lahat. Kaya sabi, death, oh death, where is your sting? For the sin, sabi ang kasalanan, ay ang sting. Ano yung sting? Yung sanhi ng sakit. Yung nagpapahapdi sa buhay ng tao, kasalanan po yun. At sabi, maging ang kasalanan ay napagtagumpayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi, at ang yung batas na maghahatol sa kasalanan at sa kapangyarihan nun ay higit pa ang Panginoong Hesus mo. So kung pinatawad ka ng Panginoon, pinatawad ka. Hindi mo kailangan dalhin yung kasalanan mo ng mahabang panahon. Kasi pinatawad ka ng Panginoon. Kung humingi ka ng tawad sa Kanya at lumapit ka kay Jesus, Lord, I cannot save myself. I cannot forgive myself. Forgive me, Lord. Kaya nga ang pangako ni Kristo, kung sino ang ipinalaya na ng Panginoon, ng anak, ay malaya na. Ang tanging nagkukulong na lang lagi sa atin, yung guilt, yung kahihiyan, ay ang kaaway. Kasi ang kaaway lang naman ang ayaw malaya ka eh. So kahit ano pang nagawa mong kasalanan, kung inihingi mo ng tawad yan sa Panginoon, pinatawad ka na, kapatid. Only Jesus can forgive you and me. And that's our faith. Pag pinatawad ka, tanggapin mo ang kapatawaran. Kasi walang iba, sino man pa ang makakapagbigay niyan sa'yo kung hindi ang Panginoon. Sabi, thank God. Say, thank God. Sa Tagalog, sabihin nyo, salamat sa Diyos. Buti na lang, sabi kasi, He gives us victory. Again, hindi natin deserve. Hindi tayo karapat-dapat, pero nirigaluhan ka na, binigay na sa'yo, tatanggapin mo na lang, bubuksan mo na lang, e-enjoyin mo na lang. Sabi, binigyan tayo ng katagumpayan sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Purihin natin ang Panginoon, kapatid. Walang requirement but just to receive the gift. Nag-bless ka ba sa ninong mo, tas hinanapan ka, asan yung picture natin nung bininyagan ka? Bago kita bigyan ng regalo. Sa tao kasi may requirement na ngayon eh, no? Hanggat wala kang napapakitang picture na umattend ako sa binyag mo, hindi kita bibigyan ng regalo. Kailangan mapakita mo yung baptism certificate mo na nandun ang pangalan ko, tsaka kita bibigyan ng regalo. Si Lord hindi eh. Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi, kahit hindi ka pa humihingi ng tawad, may regalong kapatawaran na agad na nakaabang dyan. Kukunin mo na lang. Pero kaya sabi ko nga, minsan na-overlook si Jesus. Tinatry muna nating baguhin yung sarili natin bago tayo lumapit kay Lord. It doesn't work that way. Kung di maayos ang buhay mo ngayon, lumapit ka kay Lord. Siya ang aayos ng buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Jesus is our mighty God. So remember, church, in every day, we have to trust the power of Jesus even in our weaknesses. Kaya nga sabi ni Paul sa 2 Corinthians 12 verse 9, "My grace is sufficient for you," says the Lord, "for my power, for my might is made perfect." Pag sinabing perfect, walang kulang, kapatid.
buong-buo, kompleto. Sabi, kompleto ang kapangyarihan ng Diyos, buo ang kapangyarihan ng Diyos sa mga kahinaan mo. Saan ka pa mahina? Come to Jesus. His grace is enough for you. Yun yung awit natin kanina eh. Kaya every time we sing that, your grace is totoo, Lord. Sa kahinaan ko kaninang umaga, ayokong bumangon, Lord, naging sapat ka. Kanina gusto ko magsalita ng masasamang words, pero your grace is enough, Lord. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, magyayabang ako. Magagalak ako sa kahinaan ko dahil sa kahinaan ko nandoon ang kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon ko. Yan yung nagiging testimony natin, kapatid. When we pray to God in our weaknesses and God gives you strength and power to overcome it, it becomes your testimony to the world. Now you can share the joy of Christmas. Salamat sa Diyos. Yan yung galak ng isang Kristiyano eh. Kapag laging namumutawi sa'yo, salamat sa Diyos. Bakit ka nagpapasalamat? Kasi bibigay na sana ako last week, hindi ko na rin kaya, pero may bagong kalakasan sa Panginoon eh. Hindi ko alam gagawin ko sa pamilya ko, pero ang Panginoon mabuti pa rin sa mga anak ko. Hindi pa rin sila napapahamak. Salamat sa Diyos. In your weakness, kung saan ka may kulang, God is enough for you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Jesus is enough for you. The third thing, as we unbox all the more the gift of Christmas, sinabi, and He will be called not just Wonderful Counselor, not just our mighty God, but also our everlasting Father. May nag-joke nito sa akin kagabi. Bakit daw everlasting Father si Jesus? Kasi Papa Jesus. Hindi po siya ang Papa. There is the Father, the Son, and the Holy Spirit. And Jesus was the Son, remember? He's the Son given to us. So bakit po, parang nakakalito naman yan, Pastora? Bakit Son na Father pa? Maaga po bang naulila siya yung naging tatay? Hindi po ganun yung storya ni Jesus. The reason why He's called Everlasting Father, kasi pag binasa niyo po ang bagong tipan sa Biblia, isa sa hangarin ng Panginoong Hesukristo sa pagparito dito sa atin ay para matagpuan natin ang Ama. He came to reflect the Father in heaven. Kaya nga sabi niya sa libro ni Juan, di ba? Pag nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama. So kung ano ang ginagawa ko, yun ang ginagawa ng Ama. Kung ano yung sinasabi ko, yun ang sinasabi ng Ama. Kung ano yung pag-ibig ko, yun ang pag-ibig ng Ama. Kasi hindi nga tayo makakalapit sa Ama, kaya naging daan si Kristo para maranasan natin ang pag-ibig na yun. Kasi kung tayo lang sa sarili nga natin, kapatid, na may kasalanan at kahinaan, hindi tayo haharapin ng Diyos Ama. Bakit? Dahil banal siya. Ang banal ay hindi pwedeng mahalo sa hindi banal. Kaya nga kailangan mahugasan, malinisan, di ba? Kaya salamat sa Panginoong Hesus talaga. Dahil sa Kanya, kaya kong maranasan ang kabutihan at pag-ibig ng ating Diyos Ama. And sabi dito, if He is everlasting, alam niyo po ba yung everlasting? Ako po, yung namatay ko pong lolo sa mother side ko po, he was 96 years old when he passed away last pandemic, 2021. At bago po siya nawala, pumanaw na po yung lola ko. Siguro 10 years na po bago siya nawala. At sa bawat panalangin niya, nire-record po kasi ng pinsan ko na nag-aalaga sa lolo ko. Meron siya lagi sa ending ng prayer niya para sa namimiss niyang asawa. My everlasting wife. I don't wanna be apart from you, my everlasting wife. Laging ganun po. Yun ang linya ng aking lolo. And every time we hear it, kaming magpipinsan, mga tita ko, parang kami naaantig. Kasi parang yung pag-ibig ng lolo ko, kahit wala na yung lola ko, yung parang panghabang buhay. Hindi nawawala, hindi nagbabago, walang kondisyon. Diba? Kasi wala na to, maghanap na ako ng ibang jowa. Walang ganun yung lolo ko.
Pero ang lagi niya sinasabi, lagi niya namimiss, I don't wanna be apart from you, my everlasting wife. So when we talk about everlasting, kapatid, when we say everlasting, it's never ending. It's never changing. In other words, eternal. Kaya kahit po sa last, may video po yun na kinuha ng pinsan ko. Kung kilala niyo po yung pinsan ko, si Kim, pinost po niya yon the night that my lolo passed away. Yun pa rin yung lumalabas sa bibig niya. Nasa bingit na siya ng kamatayan, ang sabi niya, you're still my everlasting wife. So totoo nga ang covenant ng kasal. Till death do us part. Hanggang kamatayan sila. Kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang hanggang dito, panghabang buhay. Kaya yan ang gusto kong maalala ninyo, na merong Ama sa langit, na ang pag-aalaga at pag-iisip para sa'yo, pag-aalala para sa'yo, pag-ibig para sa'yo, ay panghabang buhay. Kaya if you feel alone, if you feel afraid, if you feel na parang kulang, somebody cares for you so much. At yung care na yun hanggang panghabang buhay. Hindi nagmamaliw. Kaya kung feeling nyo, kapatid, tinalikuran ka ng Panginoon kasi may kakulangan ka sa Kanya, di ka na makapag-pray, di ka makalapit sa Kanya, yan po ay kasinungalingan ng kaaway. Kasi ang sabi, hindi nagbabago ang Diyos. Kaya nga sabi sa Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Ang forever is everlasting, kapatid. Kaya if you see yourself na parang alone, broken, walang nagmamahal, wala nang nag-aaruga, walang nag-aalaga, walang nag-aalala para sa kanila, guess what? Anak ka ng Diyos. At yan dapat yung identity, yung pagkakakilanlan na dapat hindi nyo kalimutan at hindi nyo takbuhan. Kasi kung anak ka kahit anong mangyari. Magrebelde ka, tumalikod ka sa magulang mo, ang mabuting magulang tatanggapin at tatanggapin ka, aalagaan ka pa din. Mag-aabang sa'yo. Hindi ba yan yung kinuwento sa prodigal son? Na hindi pa man din namamatay yung tatay nang hingi na ng pamana? Diba, grabing kabastusan yun. Siguro kung magkakaanak ako, ma'am, akin na lang yung di pa nga ako tapos gumamit nito. Sa'yo na agad. Hintay mo muna naman mamatay ako. Siguro gaganunin ko. Yung sa kwento ng prodigal son sa Luke, hindi pa namamatay ang tatay, kinuha na niya yung parte ng yaman niya. Buti sana kung para sa negosyo na maganda yung gagawin. Pinang party. Sa BGC, tugs. Naubos ang yaman. Ngayong walang-wala na siya. Nagplano siyang bumalik. Tatanggapin pa kaya ako nito? Pumasok kaya akong katiwala at katulong para pakainin ako? Kasi alam ko, nagkamali ako eh. Imaginein mo, kalimutan niyang anak siya. At habang nasa malayo pa lang tong anak na to, ang kwento sa Luke, nakikita na niya ang kanyang ama, bukas palad na nag-aabang sa kanya. At hindi lang basta nag-aabang, sinalubong siya. So imaginein mo, feeling mo galit na galit sa'yo yung tatay mo kasi nagrebelde ka, tinalikuran mo, binastos mo, and yet, inabot ka pa rin. Maaaring ang ating mga ama o ina, magulang dito sa lupa, ay hindi katulad noon, hindi perpekto, may kakulangan, may kapintasan, maaring absent nga wala ngang magulang Pero tandaan nyo kapatid, Jesus came to let you know you have an everlasting Father who loves you so much, who's always waiting for you to come back. With open arms, sasalubungin ka ng Panginoon. Desire ni Lord yan Desire ng Diyos yan na makabalik ka. At mas maranasan mo pa ang kabuuan ng pagiging isang anak. Kasi sabi nga niya, di ba, wala na akong makain.
Kahit nga pagkain ng baboy, kinakain na niya kasi wala na siyang makain. Imagine, anak ka, pero kumakain ka ng kaning baboy. Ang kailangan mo lang naman gawin, bumalik ka sa inyo. At magpakumbaba at sabihin, pasensya na po, nagkasala, pwede po ba ulit? Kahit hindi ka nga magtanong, ang ginawa ng Ama para pagsasalarawan ng pag-ibig ng Ama sa langit, binihisan siya, binalik sa kanyang robe, di ba? Sinuotan siya ng sandals. At ibinalik sa kanya ang singsing. Nung time na yun, mga kapatid, ang singsing, para yung seal. Hindi pwedeng kunin ang isang property nang walang signature ng singsing. Yung parang tatak. So ibig sabihin, ibinalik sa kanya ang karapatan sa lahat ng ari-arian ng Ama. Imagine, minsan ang nawawala sa atin because we don't wanna come to Jesus. We forget about Jesus and we don't surrender our lives to Jesus. Imagine niyo po, kaya tayo nagpapakahirap kung ano-ano na lang napupunta sa atin, tira-tira. Okay na yan. Pero di naman po okay na yan ang gusto ni Lord eh. Diba? Kung mabuti siyang Ama, the best ang ibibigay niya sa anak niya. Kung tayo nga po, sabi, mga tao na may kahinaan at may kapintasan, kaya nating magbigay ng magandang regalo sa mga anak natin. Paano pa kaya ang Ama sa langit na perpekto? So don't forget that Jesus was given to us to remind us that we have an everlasting Father who cares for each of us. Just rest. Pag sinabing rest, sabi nga ni Amiel Sol, kapag magulo na ang lahat, ikaw ang payapang hanap ko. Pag magulo na sa isipan mo, magulo sa kalooban mo, kapatid, mamahinga ka sa presensya ng Diyos. Lord, bahala ka na. And when God is in control, then you will have the peace of God. Sabi nga kapatid, Jesus is our Prince of Peace. Jesus is our Prince of Peace, kapayapaan. Ito pong kapayapaan na to, sa Bible po, sa Hebrew word, shalom. Narinig niyo na pa ba yung salitang shalom? Pag sinabing shalom, kapatid, hindi lang po ito basta yung peace na absent ang problema. Hindi po talaga nangyayari yun eh. Hanggat nandito tayo sa mundo, may sakit, may kahirapan, may korupsyon, may kahinaan, may tukso, may problema. Lahat po tayo may pagdadaanan hanggat nandito tayo sa mundo. Dahil ang mundo na to hindi perpekto eh. Hindi pa buo. So ito pong peace na to, hindi po to yung absent ang problema. Pero pag sinabing peace, kapatid, the word shalom, it talks about wholeness. Pag sinabing wholeness, buo ka. Restored ka. Ibig sabihin, pag sabi restored, walang sira. Diba? Payapa, na kahit magulo ang mundo, kaya mong magpahinga. Kasi may kapayapaan ka ng Diyos. Sige, tumaas ang bilihin. The Lord will provide still. God will multiply. Hindi ka nababahala, hindi ka nababagabag, hindi ka na masyadong nag-aalala, hindi ka natatakot. Kung anong mangyayari sa'yo, mangyayari sa pamilya mo, mangyayari sa hinaharap mo. Kasi kapatid, when God talks about peace, He talks about these three peace. Una is the peace within. Pag sinabing peace within, ito po yung peace na sa kalooban natin, may pahinga ka. Wala kang pag-aalala. Sabi nga sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. Huwag kang mag-alala sa anumang bagay. But sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin, na may pasasalamat, lahat ng inyong request, lahat ng inyong pangangailangan ay itugon, ipaalam sa Diyos. Sabi, at ang kapayapaan ng Diyos
ang siyang maghahari at poprotekta sa inyong kalooban, puso at isipan. Sabi nga, yung kapayapaan na to ay higit sa ating pangunawa. Kaya nga, di ba, wonderful counselor? His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. So kung anong paraan ni Lord, I will trust. Ay, hindi na ako mag-aalala. Paano ko matatagpuan ng Mr. Right ko? Bahala na si Lord. Organic encounter. Yun yung sinasabi nila ngayon eh. Ayoko na mag-online dating kasi gusto ko organic encounter. Yung bigla na lang magkakabanggaan kami, ay, ikaw na pala yun. Di ba? Bahala na si Lord. Kasi kung kalooban ni Lord, ibibigay ni Lord. Kung para sa'yo, ibibigay ng Panginoon para sa'yo. Yan po, kaya sabi huwag ka nang mag-alala sa kung ano man. Maging sa pamilya mo, naniniwala po ba kayo na magandang kalooban ng Panginoon sa pamilya nyo? Then just continue to pray for your family kahit matigas ang ulo nila, kahit hindi nyo sila kasama. Sa school mo, di ba? Nag-aalala ka ba sa pag-aaral mo? Hindi mo alam kung anong mangyayari? Pray about it. Bahala si Lord sa susunod na SEM. Bahala si Lord sa baon mo sa susunod, sa pamasahe mo. Ang mahalaga, masaya ka sa Panginoon. That's the kind of peace within. Another peace na ni-restore, di ba? Pag sabing restore, ginagawang buo ng Panginoon, ay yung peace with God. That's the first, yan yung isa sa mga peace na ni-restore ng Panginoon, na binibigay ng Panginoong Jesus. The peace with God. Pag sinabing peace with God, reconciliation, pagbabati. Sasabihin ko sana, tignan mo kung nandito ang kaaway mo. Wala tayong kaaway dito sa church. Isipin mo na lang, may kaaway ka ba ngayon? Ay, very good. Pero ang sabi, the best peace that we can receive from Jesus is yung peace with God. Pagbabati. Bakit kailangan magbati? Hindi ko naman inaway si Lord. Bata pa nga lang ako na naniniwala na ako kay Jesus eh. Pero kasi ang sabi, without the justification of Jesus, we are unrighteous. Pag sinabi, pag walang paghahatol ng Panginoon, meron ka pa ring kasalanan, hindi matuwid. Kaya nga sabi sa Romans 5:1, therefore, since we have been what? Justified. Pag sinabing justified, nahatulan ka na. Pag sinabing nahatulan, eto, may pardon na. Malaya ka na. By faith, kasi nakailangan mo lang ng pananampalataya na si Jesus ay binigay sa'yo at naparito para tubusin ka sa mga kasalanan mo at mabago ang buhay mo. Yun ang pananampalataya, kapatid. Doon nagsisimula. And because of that, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi ko nga, ano tong peace na to? Because sabi sa James 4:4, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Pag sinabing enmity, pakikipaglaban. Parang kinakalaban mo ang Diyos pag mas pinipili mo ang buhay sa mundo. Pag sinabing buhay sa mundo, di ate, wala na, hindi na ako mabubuhay dito kasi nasa mundo ako. Hindi po. Pag sinabing friendship with the world, you follow the ways of the world, you follow the ways of men, and you ignore Jesus. At ang sabi doon, therefore, whoever wishes, ang sino man ang gustuhin na maging kaibigan ng mundo, ay ginagawa niyang kaaway ang sarili niya ng Diyos. Yun pala yun, dun nang galing yun. Ba't kailangan nating ma-justify? Bakit kailangan nating magkaroon ng pagbabati kay God? Kasi lahat tayo, nandito sa mundo at sumusunod sa pamamaraan ng mundo kahit naniniwala tayo sa Diyos, kung ang pamumuhay natin ay kagaya ng pamumuhay ng mundo, paniniwala ng mundo, at nakatalikod pa rin kay Jesus, kapatid, sabi kalaban, kaaway tayo ng Diyos. But again, thank God. Thank you, Jesus,
na naparito ka, dumating ka. Kasi sabi, because of Him, we are justified through faith. And now we have peace with God. Kaya nga may access ka na ulit sa kaharian eh. May access ka na, may karapatan ka na uli bilang anak ng Diyos because of Jesus Christ. Kapatid, yun yung magandang peace. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-decide for yourself to follow Jesus, no turning back, now is the time to receive this gift. This wonderful gift of having peace with God. Kasi mahirap kalabanin ng Diyos. Dahil pag nagbaba na ng hatol ang Panginoon sa katapusan ng mundo, at pag hinatulan ka na hindi ka acquitted, kung hindi, penalty ka, hindi mo pwedeng labanan yun. Hindi ka pwedeng magdahilan at mga tuwiran. Kasi Lord, tama naman ako. Hindi. Kasi isa lang ang daan. At ito ay ang daan ni Jesus. So now, it's time to surrender our life to Jesus fully. Pag sinabing fully, buo. Kasi hanggat hindi buo ang isinusuko mo sa Panginoon, pag sinabing buo, hindi lang yung spiritual mo, kung hindi yung financial mo, yung relationship mo, yung family mo, yung calling mo, yung purpose ng buhay mo, pag plano mo pa rin ang nasusunod, kapatid, nakatalikod ka pa rin kay Lord Jesus. Sad to say. Pero there are only two things na binanggit sa James 4:4. Either you're friends with the world or you're friends with God. Doon na ako sa side ni Lord. No matter what the cause is, Lord, I will decide to follow you. I'll follow you. No turning back. No turning back. Wala nang babalik. Kasi yung nakaraan ko, pinatawad mo na ako doon. Pinalaya mo na ako doon. Wala na akong babalikan pa. Magbabagong buhay na ako. That's the best peace. And the last peace that God can restore to you is the peace in the future. Pag ibig sabihin peace in the future, this is the promise in Revelation 21 verse 4. Ito po yung sinasabi ko na kapag na kay Kristo ka, hindi ka takot mamatay. Hindi ka takot iwanan ng mundo na to. Because sabi, there will come a time that He will wipe away every tear from their eyes. And death shall be no more. Mawawala na ang kamatayan. Neither shall there be mourning. Wala nang malulumbay. Wala nang iiyak. Wala nang masasaktan. Wala na. Walang may sakit. Sabi, for the former things have passed away. Dahil ang mga bagay na nasa kasalukuyan ngayon, mawawala ang lahat ng ito. At ang tanging matitira ay ang Diyos. At ang lahat nakabilang sa Diyos. That's already secured, kapatid, yung future mo. Na hindi mo na kailangang ipaglaban yung magiging eternity mo because it was already given to you through Jesus. And the more you give your life to Jesus, the more you follow Jesus, the more you walk with Jesus every day of your life, kapatid, it gets you closer and closer and closer to the eternity that God has prepared for us. Your eternal life started the moment you received Jesus. Yung panghabang buhay na binigay na regalo ng Panginoon, nasa sayo na, nagsimula na. Lalakaran mo na lang. Hanggang sa ending na hindi naman ending talaga no? Pero sabi nga, those people that God had saved, hindi naman nababawian ng Panginoon ng salvation eh. Kaya you cannot lose your salvation. Okay, let me make it clear. Hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Kasi pag nagbigay ang Panginoon ng regalo, di naman niya binabawi ang kaligtasan eh. Dahil ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng kaligtasan. Pwede kang mawala sa kaligtasan mo. Yun kapatid. Hindi mawawala ang kaligtasan mo kasi secured ka na kay Kristo Jesus. Pero pwede kang mawala sa kaligtasan mo. Paano? Pag tinalikuran mo ng tinalikuran, ibig sabihin, nilagpasan mo ng nilagpasan ng kalooban ng Diyos, naiiba yung nilalakaran mo. Remember, lumalakad ka na sa eternity.
Pero pag tumalikod ka ulit ka sa Panginoon, nauna ulit ang kagustuhan mo, ang pamamaraan mo, nalilihis ka ng nalilihis. Pagka nag-call na ng ending, kung saan ang direksyon na tinahak mo, kapatid, yun ang ending mo. Kaya nga, walk with Jesus every day. Itong regalo na binigay sa atin, hindi lang pagpasko. Hindi lang pagkakailangan lang natin, but we need Jesus every day. And the challenge today, kapatid, challenge today is not just to receive the gift, but to use the gift every day. Apply the gift every day. Para di ba, nagiging madali ang buhay mo kahit may problema, kahit may tukso, kahit merong mga kahirapan, kahinaan, na pagtatagumpayan. Kasi merong nakaantabay para sa'yo. Na ibinigay ng regalo, kapatid. You just always have to come to Jesus. Remember Jesus and surrender to Jesus. That's the challenge. Yan ang pinakamahirap gawin, kapatid, ng isang mananampalataya. Kasi ang sinabi sa Biblia, narrow is the path that leads to eternity. But wide is the road that leads to destruction. Ibig sabihin, malawak ang daan ng patungo sa kasiraan. Pero makitid ang daan ng patungo sa katwiran. Ang ibig sabihin lang nun, kapatid, hindi lahat pinipili yung daan na matuwid. Kaya maluwag ang daan that leads sa kapahamakan, kasiraan, dahil yun po ang pinipili majority ng nasa mundo. The ways of the world, the things of the world, they pursue, they prioritize the ways of the world. Saka na ulit ako magsisimba, saka na ulit ako magbabasa ng Biblia, saka na ako ulit magdadasal, saka na ulit ako magre-repent, saka na ulit ako maghihingi ng tawad, saka na ulit pagkatapos na ng holidays kasi magiinuman pa kami, party-party, marami pa akong gagastusin, saka na ulit ako magta-tithes. It happens. Nakakalimutan natin si Jesus. Who deserves all things because everything comes from Him. And everything we give to Him. Nakakalimutan natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Kaya nga hindi lahat pinipili si Jesus. Hindi lahat kayang sabihin, saka na yung plano ko, plano mo muna, Lord. Saka na yung gusto ko, ikaw na muna, Lord, anong kagustuhan mo ba? Gusto ko pa naman gumanti, Lord eh. Paisa lang, Lord. Tas okay na ako. Diba? May ganun pa tayo minsan, Lord, paisa lang talaga. Hindi. Sabi, pagpalain mo. Ang nangungutya sa'yo, pagpalain mo ang umaaway sa'yo. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi lang basta tinapay, with cheese whiz pa. Oh, kumain ka, mangmahimasmasang ka, di ba? Kapatid, yun nga hindi mo pipiliin yung ganun eh. Ang pipiliin mo, makaisa ka lang. Isa lang, Lord, isa lang, para lang magtanda. Gigigil ako eh, di ba? Pero sabi, the more you choose the Jesus way, the more you walk in your eternity. And that's our end goal. That we will be with Jesus, who came for us to come save us and bring us to eternity with Him. That's the best gift that we can ever receive. And that's the essence why we remember the birth of our Savior, Jesus Christ. Amen? Did you receive the gift today, kapatid? Walk in it every day. Sabihin mo sa katabi mo, walk in it every day. Big sabihin, lakaran mo yan. Ibinigay na sa'yo yan. And I pray, mga kapatid, that this Christmas, it would challenge us to ask ourselves, as we remember the gift of Christmas, ma-challenge ka, tanungin mo yung sarili mo, nakikinig ba ako sa counsel ng Diyos? O hinihintay ko kapag feel good ako dun sa advice niya?
Pag hindi ko gusto yung way ni Lord, ayoko makinig. Tanungin natin yan, nakikinig ba ako sa counsel ni Jesus? Nagtitiwala ba ako sa kapangyarihan ng Panginoon? O kapag ka nagpumalya na lahat, gagawan ko ng paraan hanggang sa makikita mo, nababaon ka sa utang. Kasi ginawa mo ng paraan eh. Hindi ka nagtiwala. Or are we resting in His love? May kapahingahan ka ba knowing that God loves you? And God will take care of you? Kaya mo bang makatulog sa gabi? Kaya mo bang pagdaanan ang mga pinagdadaanan mo? Knowing that God loves you so much. He will not abandon you. He will not leave you. Because He is your everlasting Father. And ask yourself, nabubuhay ba ako sa kapayapaan ng Diyos? May kapayapaan ba ako sa Kanya? May kapayapaan ba ako sa kalooban ko? May kapayapaan ba ako para sa hinaharap ko? Kapatid kong wala, come to Jesus. Open the greatest gift God has ever given. And continue to acknowledge Jesus in your life and surrender every part of your life to His will. And live in grateful obedience because Jesus Christ truly is the gift of Christmas.